Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 721, Zulinglong. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang asawa ni Lin Feng ay nagmukhang isang diyosa ng nyebe na may lakas na higit kay Duan Renhuang. Bumagsak si Ai sa katawan ni Duan Renhuang at halos na-freeze siya. Mawala. Galit na sigaw ni Duan Renhuang. Ilang nakakatakot na suntok ng warlord ang naglunsad. Ginalaw ni Meng Qing ang kanyang kamay at pagkatapos ay tumagos ang yelo sa kanyang katawan. Si Duan Renhuang ay inaasahang ilang daang metro ang layo. Ubo-ubo. Umubo si Duan Renhuang. Nababalot pa rin siya ng yelo at nyebe mula ulo hanggang paa. Ilang sandali pa ay tumagos na ang yelo sa kanyang katawan at halos mamatay na siya sa lamig. Walang tigil pa rin ang pagbagsak ng snow. Nang hindi na mamalayan, ang mga tao ay naging mga taong nyebe na. Ang lamig. Sabi ng isang tao na nanginginig ng husto. Kanina pa niya pinapanood ang labanan at ngayon lang niya napagtanto na umuulan na pala ng nyebe. Ang mga snowflake ni Meng Qing ay naging mas malakas. Muli siyang tumalon at napadpad sa napakalaking bola ng yelo at nyebe sa harap ni Duan Renhuang. Walang suntok ng warlord, mayroon lamang napakalaking halaga ng ice chi. Patayin mo siya ng sabay. Sigaw ni Duan Renhuang. Sa labas ng Imperial Palace ay biglang lumitaw ang isang nakakatakot na enerhiya na lumipat patungo kay Meng Qing. May mga taong lumitaw na hindi mas mahina kaysa kay Duan Renhuang. Lahat sila ay mga cultivator ng Tianqi layer. Naisip ng mga tao na namangha. Lahat sila ay mga cultivator ng Tianqi layer. Nasa panganib si Meng Qing. Mga layer ng Tianqi at naglalabas sila ng nakakatakot na enerhiya na nagbabanta kay Meng Qing. Duan Renhuang, napakawalan Jia mo. Galit na sigaw ni Yu Menghi. Pulang-pula ang mukha niya at galit na galit. Emph. Malamig na daing ni Duan Wu daw. Nagsimula siyang gumalaw patungo kay Yu Menghi habang sinasabi niya. Ngayon, mamamatay kayong lahat. Isa pang tunog ang lumabas sa hangin at sa harap ni Yu Meng ay nagpakita siya ng silhouette. Ang taong iyon ay may puting buhok. Kinuha niya ang suntok, dahilan para madapa siya pabalik, mas malapit pa kay Yu Menghi. Yu Meng tumingin siya sa matandang iyon, hindi siya makapaniwala. Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, ngunit hindi siya umimik. Hindi siya nakaimik, sa wakas, dumating na siya. Ama. Tumingon si Yu Qingshan at ngumiti kay Yu Menghi. Ang mukha ng matandang ito ay parang malungkot at nangungulila. Little He, narinig ko sa wakas na tinawag mo akong ama. Lahat ng nangyari sa nakaraan ay kasalanan ko. Si Duan Renhuang ay hindi katugma para sa iyo, mas karapat-dapat kang mas mabuti. Sabi ni Yu Qingshan. Gaano man kalakas ang sinuman, pinakamahal ni Yu Qingshan ang kanyang anak na babae, si Yu Menghi. Tatay, umalis ka na, walang kinalaman sa iyo ang lahat ng ito. Sabi ni Yu Meng nakangiti siya. Inamin pa lang ng kanyang ama na kasalanan niya ang lahat, maaari pa ba niyang ipagpatuloy ang pagkamuhi sa kanyang ama? Hindi, siya ang ama niya, magkapareho sila ng dugo. Maaari bang mapanood ng isang matandang tulad ko ang pagkamatay ng kanyang anak sa harap niya? Sabi ni Yu Qingshan habang nakangiti ng pilit. Yu Meng ngumiti din siya ng pilit. Kung gusto mong mamatay, dapat kang mamatay ng magkasama. Sabi ni Duan Wu daw, gamit ang kanyang mga suntok ng warlord para salakayin si Yu Qingshan. Sa himpapawid ay may 4 na cultivator ng Tianqi layer na nakapalibot kay Meng Qing, ang kanyang ice energies ay inaapi. Ang 4 na cultivator ng Tianqi layer ay sina Duan Renhuang, Da Shukong, guro ni Yumo at isang mula sa Jade Heaven. Ako, si Yu Tianhuang, gusto ko ang babaeng iyon. Sabi ng malakas na cultivator mula kay Jade Heaven. Sa isang iglap, tumanggo ang tatlo nang naiintindihan nila ang ibig niyang sabihin. Si Duan Renhuang ay naglabas ng ilang selyadong pinto na layunin. 8 pinto ang lumitaw sa paligid niya upang ayusin ang kanyang cultivation. Ang banal at dalisay na babaeng iyon ay mukhang malamig na gaya ng dati. Mukha siyang diyosa noong sinaunang panahon. Inangat ni Meng Qing ang kanyang ulo at ngumiti sa nakakatakot na kakaibang paraan. Parang may kung anong lumitaw sa ulo niya. Ang ilang mga kakaibang hitsura ng yelo ay nahulog mula sa langit. Napakalamig nila, mas malamig kaysa sa anumang bagay na lumitaw hanggang ngayon. Ang temperatura ay patuloy na bumababa. Si Yu Menghi ay nanginginig habang nakataas ang ulo at tumingin sa babaeng iyon na isang diyosa ng yelo. Nagsimula na naman siyang umiyak. Meng Qing. Isang nakakatakot na sigaw ang kumalat sa hangin, tila ang universo ay maaaring mag-freeze. Ang magandang buhok ni Meng Qing ay lumilipad sa hangin. Ang malalakas na cultivator ng Tianqi layer na nakapaligid sa kanya ay natakot, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Kay lamig. Nakakakilabot. Isang mabangis na hayop ang lumitaw mula sa likod ni Meng Qing. Ito ay isang mabangis na hayop, mayroon itong manyag puting balahibo. Mayroon din itong magandang mga mata, ito ay mukhang isang fox ngunit ito ay mas maganda kaysa sa anumang ordinaryong fox. Isa itong fairy fox. Bulong ng karamihan. Ang cultivator ng Jade Heaven ay namangha. Kaya ganyan ang nangyari. Ang dalisay at banal na mukhang babae na iyon ay nakakagulat na isang fairy fox. Zulinglong. Hindi niya akalain na may celestial beast sa Zuyo, kailangan niya itong hulihin. Mamatay. Galit na sigaw ni Meng Qing. Sumisid siya muli sa nyebe at nawala.
Ngunit pagkatapos ay muling lumitaw muli sa harap ni Duan Renhuang. Si Zhu Linglong, ang master ng mga fox, ang diyosa ng yelo. Gustong bumalik ni Duan Renhuang ngunit hindi niya magawa. Ang nakakatakot na yelo ay sumalakay sa kanyang katawan at ilang mga pagsabog ang tumunog. Ang kanyang katawan ay na-project palayo sa hangin. Binalot na naman siya ng yelo at nyebe mula ulo hanggang paa. Napakabuti, lumitaw si Zhu Longling, sabi ng isang boses sa Imperial Palace. Isang silhouette ang lumitaw, ang taong iyon ay naliligo sa isang nakakatakot na chi. Ang mga tao ay nagsimulang manginig ng marahas, ang chi ng taong iyon ay nagpalubog sa kanila. Sobrang nakakatakot talaga. Zhu Longling, ang pinakamagandang hayop na may hugis ng tao. Hindi ko akalain nalilito ka sa napakaliit na bansa gaya ni Zuyu. Sabi ng napakalakas na cultivator. Isang napakalaking kamay ang lumitaw sa langit at bumagsak sa direksyon ni Mengqing. Ang mga unang nakapaligid kay Mengqing ay lumayo. Tumalon si Mengqing sa nyebe ngunit ang nakakatakot at dambuhalang kamay ay sumalakay na sa buong kapaligiran. Tinamaan si Mengqing at nabaon sa lupa. Marahas na umuungal ang mga hayop sa paligid. Gumapang si Mengqing palabas ng butas na may sariwang dugo sa kanyang magandang changsam. Ang kanyang katawan pagkatapos ay sumanib kay Zhu Linglong. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay napakaganda. Iyon talaga ang mga mata ni Mengqing. Mengqing. Sina Duan Xinye at Yu Menghe ay sumigaw ng magkasama nang makita nilang si Mengqing ay naging Zhu Linglong. Roar! Bumangon si Mengqing sa hangin habang ang isa pang nakakatakot na pag-atake ng suntok ay inilunsad kay Mengqing. Siya ay inilunsad pabalik sa lupa, ang kanyang balahibo ay napuno ng dugo. Si Zhu Linglong ay mukhang isang celestial na nilalang, tulad ni Mengqing. Ang ilusyon ni Zhu Linglong ay hindi pa nawawala. Zhu Linglong, hindi ka dapat nasa Zuyu. Gusto kitang dalhin sa Jade Heaven, tutulungan kitang maging tao muli. Sabi ng malakas na magsasaka mula kay Jade Heaven kay Mengqing. Gayunpaman, mukhang malamig si Mengqing gaya ng dati. Naghahanda na si Mengqing na umakyat muli sa langit. Hindi. Sigaw ng isang pamilyar na boses sa abot tanaw. Nagulat si Mengqing at nanginag ang kanyang makahayop na katawan. Parang natakot siya. Biz. Nanginginig ang lupa at langit, may paparating na bagyo. Napalingon ang mga tao at nagtatakang nakatingin sa malayo. May napakalaking halimaw sa kalangitan at ito ay lumilipad sa hindi kapanipaniwalang bilis. Bukod dito, mayroon itong hukbo ng mga tao sa likod nito. Ang mga pakpak nito ay parang mga kastilyo. Sa hayop na iyon ay isang tao, ang taong iyon ay lumipad sa likuran ng hayop. Bakas sa mata ng taong iyon ang takot ngunit masasabi mong hindi siya nagbitiw na sumuko. Si Lin Feng ay bumalik. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 722, parang isang demonyo. Napakalaki, mabangis na hayop. Ang mga tao ay nakatingin sa napakalaking halimaw na iyon, ito ay tila isang napakalaking kastilyo. Tinatanggal nito ang langit at tinatakpan ang lupa. Mayroong 12,000 ng mga tao sa loob nito, isang nakakatakot na hayop. Biz. Naghahalo ang mga hagong sa tunog ng hangin. Ang mga cultivator ng Tianqi layer ay nakatingin sa halimaw na iyon, ito ay isang bato mula sa sinaunang panahon. Nakakamangha. Ang mga hayop na nasa lupa ay hindi maaaring makipagkompetensya sa ganoong uri ng hayop. Dumating ka rin sa wakas. Sabi ni Duan Wuldao, na lumalaban pa rin kay Yu Qingshan. Duan Wuldao pagkatapos ay agad na umangat sa ere. Mawala. Galit na sigaw ni Lin Feng, na nagpang-inag sa mga tao. Ang kanyang nakakatakot na boses ay naging sword energy at nag-iwan ng sword mark sa kalangitan. Pagkatapos ay lumipat ito patungo kay Duan Wuldao, na nanginginig naman. Agad na kumislap ang kanyang silhouette habang tumabi. Hindi pinansin ni Lin Feng si Duan Wuldao, sa sandaling iyon, nakatingin lang siya sa ilusyon. Halimaw na iyon na may mga mata ng isang celestial na umuungol nang makita si Lin Feng. Umiiyak si Zhu Linglong. Tumalikod siya at lumayo, hindi siya naglakas loob na tumingin kay Lin Feng. Mengqing. Sigaw ni Lin Feng na nagpalingon kay Zhu Linglong. Mengqing. Sabi ni Lin Feng habang tumatalon patungo kay Mengqing. Iniunat niya ang kanyang kamay. Sinubukan ni Lin Feng na yakapin si Zhu Linglong, na mukhang dalisay at banal. Si Zhu Linglong ay umiiyak at nanginginig. Hindi pa nawala si Mengqing, nakatitig siya kay Lin Feng. Nakatingin din si Lin Feng sa silhouette na iyon, iniunat niya ang kanyang kamay ngunit hindi niya ito mahawakan. Lin Feng. Sabi ng isang boses na umalangaw sa mga tainga ni Lin Feng. Ito ay isang mainit at banayad na boses na nagpatunaw sa puso ni Lin Feng. Nakapagsalita pa si Mengqing. Paumanhin Lin Feng, palagi akong nagsisinungaling sa iyo. Hayop talaga ako. Sabi ng ilusyon. May ilang luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Gumalaw ang hayop sa mga bisig ni Lin Feng, kahit na ilusyon lamang iyon, gusto pa rin itong naroon. Alam ko, lagi kong alam. Ang boses ni Mengqing ay nagpapatunaw sa puso ni Lin Feng. Nakontrol ni Lin Feng ang napakaraming hindi kapanipaniwalang hayop ngunit sa harap ni Mengqing, hayop ng Tianqi layer, ano ang magagawa niya? Wala siyang kapangyarihan. Nakatingin lang siya habang sinasalakay siya ng mga cultivator ng Tianqi layer.
Noon pa man ay alam na ni Lin Feng na si Meng Qing ay isang hayop, siya ay napakalinis at banal. Paano siya nabuhay sa kailaliman ng Blackwind Mountain kung saan walang halimaw na umatake sa kanya? Noong nakita niya ang Tian level na pusa sa Nine Dragons Mountain Chain, naunawaan niya na si Meng Qing ay isang hayop at na siya ay sumasailalim sa proseso ng pagbabago ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang lakas ng layer ng Tian Chi bilang isang tao. Ang kanyang lakas ay pinaghihigpitan sa panahon ng proseso ng pagbabago, tulad ng pusa noon. Gayunpaman, sa mahalagang yugtong iyon, natalo ni Lin Feng ang pusa. Gayunpaman, dahil kay Lin Feng, ilang beses nang ginamit ni Meng Qing ang kanyang lakas ng Zuan Chi layer para protektahan siya. Malaking panganib ang ginawa niya noon. At siya ay nagdusa ng husto dahil sa yelong nabubulok sa kanyang katawan. Lin Feng, natatandaan mo ba kung gaano ko kagustang marinig na ikwento mo sa akin ang kwento ng White Fox? Maaari mo bang sabihin sa akin muli ang kwentong iyon? Tanong ni Meng Qing nang marinig niyang sinabi ni Lin Feng na alam niya na siya ay isang hayop. Nakangiti ang ilusyon, mukha siyang mainit, banayad at malambot. Gusto niyang marinig na ikinwento ni Lin Feng sa kanya ang tungkol sa White Fox. Gustong-gusto niyang marinig ang mga kwentong wala sa mundong iyon. Ako ay 1,000 taong gulang na fox, ako ay isang malungkot na fox sa loob ng 1,000 taon kaya sino ang maaring magmamahal sa akin? Minahal kita ng walang pasubali, nakakapangilabot ka, maaari kong pag-aralan ang paglilinang sa iyo magpakailanman. Ang pag-iwan sa iyo ay ang pinakamasamang bagay sa mundo. Ang pagpapakasal sa iyo ay ang pinakamagandang bagay sa mundo, kaya kitang isayaw magpakailanman, ako ay ikaw. Dahan-daang binibigkas ni Lin Feng ang tulang iyon. Ngunit si Meng Qing ay nagiging unti-unti nang nagiging totoo. Gayunpaman, ang nawawalang ilusyon na iyon ay mukhang kasing ganda ng dati at mayroon pa rin siyang matangkad na ngiti sa kanyang mukha. Sino ang makakapagtapos sa kanyang kalungkutan? Sino kaya ang magpapasaya sa kanya? Sino ang makakapagpatunaw ng yelo sa kanyang puso? Sino kaya ang magpapaiyak at magpapangiti sa kanya ng sabay dahil sa paibig? Sino ang tumanggap na isakripisyo ang sarili para sa kanya ng walang pagsisisi? Para kanino siya handa na talikuran ang lahat? Para kanino siya handang ibigay ang lahat para mapasaya siya? Para kanino siya handang magdusa ng hindi nagsisisi? Nagsimulang tumulo ang mga luha sa pisngi ni Lin Feng, nahuhulog sila sa ilusyon ni Meng Qing. Sa wakas, nawala ang ilusyon ni Meng Qing ngunit nanatiling yakap ni Lin Feng ang lonely fox na iyon na parang hindi niya ito napansin. Si Zhu Linglong ay nanginginig sa lamig. Si Yu Menghi ay naglakad patungo kay Meng Qing at hinaplos ang kanyang puting balahibo habang umiiyak. Lin Feng, si Meng Qing ay hindi katulad ng ibang mga hayop, siya ay isang celestial beast. Si Zhu Linglong ay maaaring magkaroon ng katawan ng isang tao. Kung hindi siya nakipagtalik sa iyo ay naging totoong tao na siya, ngunit dahil tinanggap niya ito, binigyan kanya ng kanyang purong chi at ipinagpaliban ang proseso ng pagbabago. Iyan ang nangyayari ngayon. Dahan-dahang sabi ni Yu Menghi. Itinaas ni Zhu Linglong ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng, nanginginig siya sa lamig ngunit patuloy siyang niyakap ni Lin Feng ng mahigpit. Ang madilim na ulap ay nasa langit pa rin, ang hangin ay humahaplos sa balat ni Lin Feng ngunit tila wala siyang naramdaman. Walang katapusang lamig lang ang naroon sa kanyang puso. Ang katawan ni Lin Feng ay unti-unting napapalibutan ng itim na layer. Ang itim na layer na iyon ay nagiging mas makapal at mas makapal. Yumeng tiningnan niya ang dilim na iyon at nagsimulang manginig, ang katawan ni Lin Feng ay unti-unting dumidilim. Ha? Nang marinig ng mga tao ang pag-awit ni Lin Feng. Sila ay binihag sa kanya ngunit pagkatapos ay pinanood nila ang kanyang katawan na binalot ng dilim, napakaitim. Nagsimulang tumibok ang puso ng mga tao. Napakadilim. Ang kapaligiran ay madilim at ang katawan ni Lin Feng ay nagiging madilim tulad ng kapaligiran. Ang kanyang buhok ay nagiging itim na rin. Ang temperatura ng kanyang katawan ay nagiging ice cold, nakakatakot na lamig. Iyan ang kadiliman ng isang demonyo. Ang mga tao ay nagsimulang manginig at nanginginig, ang kulay ni Lin Feng ay kulay ng kasamaan. Nasa bisig pa rin ni Lin Feng si Zhu Linglong nang may maramdaman siyang kung ano, lalo siyang nanginginig at napaungot. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Feng gamit ang kanyang magagandang mata. Hinaplos ni Lin Feng ang kanyang ulo nang makita niyang nakatingin ito sa kanya. Inihayag ng mga mata ni Lin Feng kung gaano niya ito kamahal, iyon lang ang tanging pahiwatig. Mainit at banayad ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Isang nakakatakot na lamig ang sumalakay sa kapaligiran, ang tanging nilalang na nakakakita sa kanyang ngiti ay si Zhu Linglong. Pumunta ka at patayin siya. Sabi ng malakas na cultivator mula kay Jade Heaven. Sa isang iglap, tumalon si Duan Wuldao at dumating sa kalangitan sa itaas ng Lin Feng habang naglalabas ng nakakatakot na chi. Lin Feng, ngayon ay mamamatay ka sa aking mga kamay. Malamig na sabi ni Duan Wuldao. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Lin Feng. Nakatingin pa rin siya kay Zhu Linglong at nakayakap dito. Para sa akin, naging hayop ka, walang pakialam sa hindi maibabalik, nang walang pagsisisi. Para sa iyo, handa akong ibigay ang aking kaluluwa sa mga demonyo at maging demonyo. Handa akong lipulin ang lahat ng ligaw na asong iyon. Sabi ni Lin Feng habang naglalabas ng napakalaking evil energy na pumailan lang sa kalangitan. Ang puso ng mga tao ay nagsimulang tumibok ng marahas nang marinig siya.
Ang kadiliman ay naging mas madilim nang si Linfang ay naging isang demonyo. Nagsimulang kumalat ang mga sipol sa hangin habang nagsimulang talgeyan ng bagyo ang kanyang paligid. Ina, alagaan mo si Mengching. Sabi ni Linfang habang iniaabot si Zhu Linglong sa kanyang ina. Si Yu Meng ay hindi na niya makilala ang kanyang anak. Anak ba talaga niya ito? Ang kanyang chi ay malamig at nagpang-inag sa kanyang kaluluwa. Little Fang. Bulong ni Yu Menghi. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at hinawakan si Zhu Linglong na nanginginig pa rin ng husto. Ang kanyang magagandang mata ay pinagmamasdan si Linfang nang may matinding pagkabalisa. Napangiti si Linfang sa huling pagkakataon nang makita niya si Yu Menghi na yakapin si Mengching. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at isang nakakatakot na itim na liwanag ang bumungad sa kalangitan, ang kanyang malademonyong mga mata ay tumitig kay Duan Wudao. Nagsimulang manginig si Duan Wudao, nanginginig pa ang kanyang kaluluwa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 723, lumalaban ang malakas na cultivator. Ang maitim na ulap sa kalangitan ay lalong nagpapalamig sa kapaligiran. Dahan-daang tumayo si Linfang at ang itim na demonyong iyon ay dahan-daang bumangon sa hangin. Ang kanyang itim na Changpao ay kamakaway sa hangin, ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng masasamang enerhiya na napakalamig ng buto. Nanginginig ang mga kaluluwa ng mga tao. Pinanood ni Duan Wudao ang pagbangon ni Linfang sa hangin. Gayunpaman, umatras si Duan Wudao, nakakagulat na natakot siya. Madilim na sumulyap kay Duan Wudao ang itim na mga mata ni Linfang. Hinamak siya ni Linfang. Nanginginig si Duan Wudao, nawasak ang kanyang tiwala sa sarili. Noong una ay gusto niyang patayin si Linfang at mabawi ang kanyang prestihiyo, ngunit ngayon, laban sa lahat ng inaasahan, siya ay umaatras. Ang itim na kulay ay nakakabaliw na lumiligid sa kapaligiran at nagpapalabas ng mga tunog ng pagsipol. Si Linfang, sa kapangyarihan ng kanyang puso, ay ginawa ang kadiliman sa hangin na parang isang bagyo. Ang bagyo ay nagpatalsik sa kanyang Changpao at ang kanyang mahabang buhok ay tumaas sa hangin. Nakakatakot. Naisip ng mga taong nanonood kay Linfang na nagiging demonyo. Masyado siyang nakakatakot. Ang gwapong binata na iyon ay nagiging demonyo na may malamig at itim na chi. Ang mga cultivator ng Tian Chi layer ay lahat ay namangha na nanonood kay Linfang. Nagiging demonyo ang lalaking iyon, ngunit wala itong silbi sa harap nila. Wala siyang magawa at maaari siyang patayin ng mga ito ayon sa gusto nila. Malapit nang mamatay si Linfang. Patayin siya. Sabi ng cultivator mula kay Jade Heaven na walang pakialam. Si Linfang ay malamig na nakatitig sa kanya at sa iba pang mga cultivator ng Tian Chi layer. Ang mga cultivator na iyon ng Tian Chi layer ay dahan-daang gumalaw patungo sa kanya, gusto nila siyang patayin. Kailangan nilang magmadali dahil pinagbabantaan na sila ni Linfang. Tumigil ka, sigaw ng may galit na galit mula sa itaas. Sa himpapawid, lumitaw ang ilang mga kulog at tumawid sa ilan sa mga madilim na ulap. Napakalakas ng enerhiya. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at nakita si Lemang, gayunpaman, mukhang walang emosyon pa rin siya. Walang pakialam si Linfang sa sinuman maliban sa kanyang mga pinakamalapit na kaibigan at kamag-anak. Ang ibang tao ay hindi gaanong mahalaga para sa kanya. Kailangan niyang ayusin ang kanyang mga isyu sa dugo. Bukod kay Lemang, may lumitaw na ibang tao sa di kalayuan, kumikislap ang mga siluet. Lahat sila ay napakalakas at makapangyarihan at lahat sila ay nakalusot sa layer ng Tian Chi. Pinalibutan ng mga tao mula sa Shengang si Linfang upang protektahan siya. Ang mga tao ay natulala, may mga napakalakas na cultivator na gustong protektahan si Linfang ngunit hindi pa nila nakita ang mga taong iyon. Yunfei Yang, magdala ng mga tao at tulungan akong lipulin ng Imperial Family ni Zuyu. Sabi ni Linfang habang nakatingin sa napakalaking bato sa kalangitan. Lalong lumakas ang tibok ng puso ng mga tao. Gusto ni Linfang na lipulin ang Imperial Family ni Zuyu. Tumanggo si Yunfei Yang nang walang sinasabi. Ang rock ay nagsimulang pumalakpak sa kanyang mga pakpak na lumikha ng isang bagyo, ang mga tao ay halos hindi makatayo ng mabilis sa kanilang mga paa. Ang mga tao ay nanood habang ang bato ay tumagos sa Imperial Palace at damapod dito. Kumalat sa hangin ang ilang ingay. Nagsimulang humakbang ang mga kabayo na nag-vibrate sa lupa. Walang mga hindi kapani-paniwalang tunog, tanging ang mga tunog ng mga hoofs clackang sa lupa. Nagkaroon ng madilim na chi sa kapaligiran, kapag ang talagang galit na mga salita ay walang silbi, ang katahimikan ay isang tunay na simbolo ng galit. Ilang dose-dosenang libong nakabaluti na mga kabayo ang galit at naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pagpatay. Ang dose-dosenang libong nakabaluti na mga kabayong iyon ay napaliligiran ng nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. Gusto nilang lipulin ng Imperial Family ni Zuyu. Nagulat ang mga tao mula sa Imperial Family, hinahatak nila ang mahabang mukha. Ang mga elite na tropa ng Imperial City ay nasa labas. Gaano man kalakas ang Imperial Family, mahirap pigilan ng isang hukbo ng ilang dose-dosenang libong tropa. Maaring hindi rin ito posible. Patayin sila. Sabi ng malakas na cultivator mula kay Jade Heaven, parang walang pakialam. Siya mismo ay tumalon pasulong at agad na nakarating sa harap ni Lemang. Pagkatapos ay gumamit siya ng napakalaking pag-atake ng suntok na puno ng nakakatakot na enerhiya. Tila babagsak ang buong lungsod sa suntok na iyon.
Galit na galit si Lemang habang ang buong kapaligiran ay napuno ng mga kulog na bumaril sa suntok na iyon. Marahas na nanginginig ang lupa at hangin. Ang iba pang mga cultivator ng Tianqi layer ay nakikipaglaban din. Ang mga kulay ng langit at ng earth ay unti-unting nagbabago. Sumipol sa hangin ang ilang nakakatakot na chi. Si Duan Wu daw ay mukhang malungkot din. Alam ni Shen Gang na gusto niyang patayin si Lin Fang kaya nagpadala sila ng napakalakas na cultivator upang protektahan siya. Nakatingin si Duan Wu daw kay Lin Fang na ang mukha ay puno ng pagpatay, ngunit hindi niya ito hinabol. Hindi rin kumikibo si Lin Fang. Nakatayo lang siya sa langit, ang kanyang mga balintataw na malamig sa yelo ay parang hinamak nila ang buong mundo. Sa sandaling iyon, mukhang kalmado at malamig si Lin Fang sa parehong oras, mas nakakatakot siya. Si Duan Wuya ay nakatayo sa lupa kasama ang kanyang ama. Nakatingin sila sa mga taong nasa langit. Pareho silang nakangiti ng walang pakialam, sa kakaibang paraan. Napakaraming malalakas na cultivator si Shen Gang, halatang alam nila iyon. Sa sandaling iyon, may madilim na langit sa ibabaw ng madilim na lupa. Ang rehiyon ay nasa isang estado ng kaguluhan at kadiliman. Baka mamatay silang lahat. Patayin sila. Sabi ni Duan Wu daw, na sinulyapan ng Imperial Snow Dragon Guards at ang iba pang tropa. Lumipat ang Snow Dragon Guards patungo kay Yu Minghe at sa iba pa para patayin sila. Gayunpaman, napakabilis, naramdaman niya ang nakakatakot na lamig sa kanyang katawan. Sa mga kamay ni Lin Fang ay lumitaw ang ilang itim na apoy na naging isang itim na lotus. Nagsimulang lumipad si Lin Fang ng napakabilis, sa isang iglap ay nawala na siya sa kalangitan. Makalipas ang isang microsegundo, isang itim na lotus na apoy ang gumuhit sa kalangitan at sinunog ang kapaligiran, tila ito ang apocalypse. Natakot ang mga tao hanggang sa mamatay. Nanatiling tahimik si Lin Fang, dahil sa katahimikan niya, mas nakakatakot siya. Sa bawat hakbang niya, may nag-aapoy. Ang Snow Dragon Guards ay mukhang nataranta. Ang 3 commander at ang 9 na opisyal ay pawang mamamatay sa mga kamay ni Lin Fang. Sa bawat pagkakataon na ang itim na lotus ni Lin Fang ay mahawakan ng isang tao, wala silang pag-asa. Ang mga tropa mula sa Imperial City ay natakot, ang mga tropa sa likod ay malakas na nanginginig. Si Lin Fang ay nakatayo sa harapan nila at sunod-sunod na pinapatay ang kanilang mga kapatid. Bukod pa rito, nakakatakot ang mga itim na estudyante ni Lin Fang. Si Lin Fang ay mukhang isang demonic killer. Sa wakas ay huminto siya habang nakataas ang kanyang mga kamay, ang kanyang apoy ay mukhang mas matindi habang nakatingin siya sa karamihan. Lahat ay namamatay. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Binuksan niya ang kanyang mga kamay at ang itim na lotus ay naglabas ng nakakasilaw na itim na liwanag na puno ng layunin ng apoy. Bumagsak ito sa mga tropa at nagsimula silang magsunog, hindi nila naapula ang apoy. Umalingaw sa kapaligiran ang kanilang nakakakilabot at nakakadugong hiyawan. Ang mga taong iyon mula sa Imperial City ay sunod-sunod na namamatay. Mukha pa ring walang ekspresyon si Lin Fang matapos silang patayin lahat. Pagkatapos ay bumangon siya ng mas mataas sa hangin, tahimik, mukhang walang emosyon na parang demonyo. Hindi naman siya mukhang apektado ng kahit ano. Patuloy na kumakalat sa hangin ang mga dagandong, ilang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya ang patuloy na umiikot sa paligid. Mga taga Jade Heaven, pumunta kayo rito para sorpresahin si Shen Gang. Hindi mo ba alam kung ano ang karangalan at integridad? Malakas na tanong ni Lemang, na nagpa-vibrate ng masakit sa eardrums ng lahat. Si Lin Fang ay hindi miyembro ng Shen Gang, wala itong kinalaman kay Shen Gang. Kaya walang kinalaman sa iyo ang pagpatay sa kanya. Sabi ng malakas na cultivator mula kay Jade Heaven. Si Duan Wu daw ay isang henyo, kailangan nila siyang alagaan at palakasin siya. Kung tumago si Lin Fang sa misteryosong mundo ni Shen Gang, magdurusa si Jade Heaven sa hinaharap. Sa makatuwid, kailangan nilang patayin si Lin Fang bago maging huli ang lahat. Magaling, maglalaban tayo. Galit na sigaw ni Lemang. Muling sinalakay ng mga kulog ang buong kapaligiran. Ang mga tao ay tumataas ng pataas sa langit. Walang ibang nakikita ang mga tao kundi kulog sa vault ng langit habang ang mga magsasaka sa kalangitan ay papalayo ng palayo sa kanila. Ang isa sa pinakamalakas na cultivator ni na Jade Heaven at Lemang ay nag-aaway, at tila kailangan nila ng maraming espasyo. Lumaban ka, huwag kang magtipid, ito na ang iyong huling araw. Sabi ni Duan Wuya na ang ngiti ay mukhang lalong masama. Hindi ito isang mainit at banayad na ngiti, ito ay isang masama at malupit na ngiti. Si Lin Fang ay mukhang malamig tulad ng dati at mahinahong pinanood ang eksena gamit ang kanyang masamang mga mata. Siyempre hindi siya pupunta at tumulong sa mga cultivator mula sa Shen Gang. Sila ay dumating upang protektahan siya, hindi ang kabaligtaran. Nais ng lahat na manalo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 724, Duan Wuya. Pawis na pawis ang karamihan. Dumating sila upang makita ang kasal ng pinuno ng Zuyu, si Lin Fang. Ngunit ngayon ay nanunood sila ng isang nakakatakot na labanan sa pagitan ng mga cultivator ng layer ng Tianqi. Hindi pa sila nakakita ng mga cultivator ng Tianqi layer bago, sa isang suntok lang ay maaaring baguhin ng mga cultivator na iyon ng buong kalangitan. Bukod pa rito, ang kanilang mga enerhiya ay naglalaman ng layunin at maaaring pumatay ng milyon-milyong ordinaryong tao. May mga nakakatakot na nakamamatay na enerhiya na umiikot sa palasyo.
Bumaba ang napakaraming tao na nasa likuran ng rock at nakapasok sa mga palasyo. Ang labanang iyon ang magtatakda ng kinabukasan ni Zuyu. Si Lin Feng, na naging demonyo noon, ay bumangon sa hangin at nanatiling walang emosyon. Umiikot ang evil energies niya, walang nakakaalam sa iniisip niya. Ang mga cultivator ng Tianqi layer ay nagiging mas agresibo. Ang kanilang mga enerhiya ay nakakabaliw na lumiligid sa hangin. Ang ilang mga silhouette ay lumabas mula sa Imperial Palace, ang mga taong iyon ay naglalabas ng mga lakas ng warlord. Ang mga nakabaluti na kabayo ay lumipad palayo, agad na napatay dahil hindi sila makalaban. Nasa likod pa rin ng Roxy Yun Fei Yang, hindi siya nakaimik nang makita niya ang mga taong iyon. Gaano kalakas? Sila ay mga cultivator din ng Tianqi layer. Bakit napakaraming cultivator ng Tianqi layer sa palasyo ng Imperial? Saan nanggaling ang mga cultivator ng Tianqi layer? Boom boom boom. Isang silhouette ang inatake at lumipad palayo. Ang mga brutal at marahas na enerhiyang iyon ay hindi mapigilan. Isang napakalakas na cultivator ang nagtaas ng ulo at tumingin sa rock sa walang pakialam na paraan. Malamig na ngumiti ang taong iyon at nagpatuloy sa pagsulong. Paalis na siya ng palasyo at sinundan siya ng ilan pang mga tao. Lumabas sila ng palasyo at nakita ang mga labanan sa langit, nakangiti silang walang pakialam. Tumalon sila at umangat sa hangin habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Ang puso ng mga tao ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis at mas mabilis. Marami pang mga cultivator ng Tianqi layer. Nakakabaliw iyon. Ano ang nangyayari sa Zuyu? Paanong nagkaroon ng maraming cultivator ng layer ng Tianqi? Dahil ba sa great competition ni Zuyu? Nangyayari ba ang lahat dahil nauna si Lin Feng sa great competition ng Zuyu? Sino ang mga taong iyon? Nagtataka ang lahat ng mga taong nakikipaglaban sa langit. Hindi nila alam kung kaibigan o kaaway nila ang mga taong iyon. Gusto naming patayin si Lin Feng. Sabi ng isang tao na walang pakialam. Ang mga tao mula sa Shengang ay nagsimulang manginig habang ang ilang nakakatakot na enerhiya ay bumagsak sa kanilang mga katawan. Ang mga tao ng Shengang ay halos hindi makalaban matapos ang mga nakakatakot na cultivator na iyon ay sumali sa labanan. Ang ilang mga tao mula sa Shengang ay napaatras habang ang dugo ay tumalsik mula sa kanilang mga bibig. Ibinaba ng isang Shengang cultivator ng Tianqi layer ang kanyang ulo at nakita ang mga kuko ng dragon sa kanyang dibdib. Isang nakakadiri na sugat ang lumitaw at umaagos ang dugo mula rito. Hindi niya kayang pagalingin ito gamit ang kanyang purong chi. Mga tao mula sa East Sea Dragon Palace. Duguan ang mga mata ng mga taong Shengang. Nakikipag-away na sila sa mga cultivator mula sa Jade Heaven Imperial Family. At biglang, lumitaw din ang ilang malalakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace. Hindi sila napigilan ni Shengang. Talaga. Sabi ng pinuno ng grupo ng mga tao mula sa East Sea Dragon Palace, nakasuot siya ng Dragon Changpao at mukhang malamig. Tumanggi si Lin Feng na sumali kay Shengang, hindi siya miyembro ng Shengang. Kaya nga, papatayin natin siya ngayon kaya umalis ka na. Kami, mga tao sa East Sea Dragon Palace ay hindi mga kaaway ni Shengang. Malamig na sabi ng pinuno. Ang mga cultivator ni Shengang ay hindi malinlang gayunpaman, malinaw na alam nila na ang mga taong iyon ay hindi gustong tumagos si Lin Feng sa misteryosong mundo. Sinusubukan nilang gumamit ng mga emosyon para baguhin ang kanilang isip. Hindi ko akalain na napakaraming malalakas na cultivator ang lalabas upang patayin si Lin Feng, labis akong nagulat. Sabi ng isang miyembro ng Shengang na natulala. Hehe, kahit na ano, mapahamak si Lin Feng. Hindi na siya mapoprotektahan ni Shengang. Kung hindi ka aalis, huwag mong sisihin ang mga taga-East Sea Dragon Palace sa pagiging bastos. Sabi ng pinunong naka-dragon robe. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao mula sa Jade Heaven at sinabing, sa tingin ko ang Jade Heaven Imperial Family ay may parehong opinyon. Siyempre, sabi ng ibang nasa gilid niya. Kung umalis ang mga tao mula sa Shengang, tiyak na mamamatay si Lin Feng. Dumating sila sa Zuyu para sa dalawang dahilan, ang una ay si Duan Wu Dao at ang pangalawa ay upang patayin si Lin Feng. Lahat ng miyembro ng Shengang ay nabalisa. Maaari ba nilang iwanan si Lin Feng? Gayunpaman, nakaharap nila ang mga tao mula sa Jade Heaven at mula sa East Sea Dragon Palace. Kung hindi sila sumuko, ano ang magagawa nila? Hindi nila maprotektahan si Lin Feng, ito ay isang dead end para sa lahat. Siyempre, talagang ayaw nilang mamatay si Lin Feng, mas mababa ang henyo na pumasok sa misteryosong mundo. Hindi sila nagbitiw na umalis at sumuko. Gayunpaman, anuman ang lahat, hindi nila siya maprotektahan. Ang mga tao mula sa Shengang at Jade Heaven ay naglalabas ng napakalaking enerhiya na bumabalot sa buong kapaligiran. Ang mga tao mula sa Shengang ay nababalisa at nagtitinginan sa isa't isa. Ayaw nilang sumuko pero anong magagawa nila? Kung patuloy silang lumaban baka mamatay silang lahat. At saka, hindi nila mapoprotektahan si Lin Feng, parang walang kwenta ang patuloy na pakikipaglaban. Isang malakas na cultivator ni Shengang ang tumalikod at tumingin kay Lin Feng. Hindi kita matutulungan, kung tinanggap mo lang na sumama kay Shengang, baka hindi ito nangyari. Ang taong iyon ay mukhang nagdadalamati, si Lin Feng ay mamamatay. Tara na, sabi ng isang cultivator mula sa Shengang. Ang kanyang damit ay lumipad sa hangin at ang mga tunog ng sipol ay kumalat sa hangin.
Ang karamihan ay nag-aalala tungkol kay Linfang, tapos na ito para sa kanya. Aalis na ang malalakas na cultivator kaya napahamak si Linfang. Kahit na sa kanyang anyo ng demonyo, hindi maprotektahan ni Linfang ang kanyang sarili. Ang mga cultivator ng East Sea Dragon Palace ay malamig na tumingin kay Linfang. Sinabi ng isa sa kanila sa walang pakialam na paraan. Binigyan ka ng Purple Dragon King ng pagkakataon, iminungkahi ka niyang sumama sa amin at binigyan ka ng oras para mag-isip ngunit tumanggi ka. Hinamak mo siya kaya ganito ang kahihinatnan, hindi mo ba alam na mangyayari ito? Si Linfang ay mukhang walang emosyon, halatang alam niya na may kahihinatnan. Itinago ng malalakas na cultivator na iyon ang kanilang malupit at kasuklam-suklam na kalikasan, tulad ni Duan Wu daw. Mas asama ang mga taong iyon at gusto siyang patayin. Si Yu Minghi at ang iba ay mukhang walang pag-asa. Makakawala kaya sila sa ganoong sitwasyon? Nakakagulat, napakaraming tao ang gustong patayin si Linfang. Ang mga taong may hindi kapani-paniwalang likas na kakayahan ay halos hindi mabubuhay kung hindi sila sapat na malakas upang protektahan ang kanilang sarili, kaya maraming tao ang naiinggit at naiinggit sa kanila. Naunawaan ni Linfang ang prinsipyong iyon. Ang mga taga-East Sea Dragon Palace ay hindi nagmadaling patayin si Linfang, tinitingnan nila ang mga tao mula sa Jade Heaven at Duan Renhuang. Ngayon, kaming mga tao mula sa East Sea Dragon Palace ay pumunta sa Zuyu na may isa pang layunin. Ang anak ng hari ng Zuyu, ang pangalawang prinsipe na si Duan Wuya, ay miyembro na ngayon ng East Sea Dragon Palace. Pumunta kami dito upang ipahayag na si Duan Wu daw ay hindi na ang koro ng prinsipe, si Duan Wuya, ang aming bagong disipulo, ay dapat maging koro ng prinsipe. Gusto nilang palitan ni Duan Wuya si Duan Wu daw. Lahat ay natigilan ng marinig iyon. Anong sorpresa? Malaki rin ang pagbabago ng mga mukha ni na Duan Wu daw at Duan Renhuang. Ang mga tao mula sa Jade Heaven Imperial Family ay namangha din ngunit nanatiling malamig. Napunta iyon sa pagsasabing hindi makakalaban ni Duan Wu daw si Duan Wuya. Duan Wuya, lahat ay nakatingin kay Duan Wuya bigla, ang mainit at magiliw na pangalawang prinsipe. Nakangiti siya sa paraang walang pakialam. Hindi man lang siya nagulat, mukha siyang kalmado at payapa na para bang nangyayari ang lahat sa kanyang hinulaang. Pinlano niya ang lahat, ang sitwasyon ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol at hindi niya pinahintulutan ang swerte na gumanap ng anumang papel sa kwentong ito. Ang pagkatalo sa Duan Ren City, ang masaker ng mga tropa, ang digmaan laban kay Mo Yu, ang pagkidnap kay Duan Xingye at iba pa. Ang lahat ng mga bagay na iyon ay walang kinalaman kay Duan Wu daw. Ngayon, ang pagtitipon ng malalakas na cultivator ng Shengang, Jade Heaven at ng East Sea Dragon Palace. Ang lahat ay pinlano ni Duan Wuya. Tumanggi si Duan Wuya na maging pangalawang prinsipe lamang. Hindi ba siya kasing lakas at kaya ni Duan Wu daw? Patunayan niya sa lahat na mas malakas siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 725, paglabas ng masasamang espada. Hindi nakaimik si Duan Renhuang, nakatingin sa mga tao mula sa East Sea Dragon Palace. Sumimangot siya at sinabi, ang koro ng prinsipe na si Duan Wu daw ay isang walang katulad na cultivator. Siya ay lubhang malakas. Si Duan Wuya ay isang katawa-tawang cultivator, paano siya makikipagkompetensya kay Duan Wu daw? Ang paghahari sa Zuyu ay hindi isang laro, maliban kung si Duan Wu daw ay magbitiw, si Duan Wuya ay hindi kailanman makakarating sa tuktok ng Zuyu at hindi makakagawa ng isang kudeta. Ang malakas na cultivator ng East Sea Dragon Palace ay tumingin kay Duan Renhuang na walang pakialam at nagtanong. Sino ang hari ng Zuyu? Pagkatapos ay lumingon siya kay Duan Wuya, ngumiti at sinabi. Wuya, gusto ni Duan Renhuang na makita kung gaano kakalakas, ipakita mo sa kanya. Sige. Sabi ni Duan Wuya na tumatango. Dahan-daang naglakad si Duan Wu daw at nagpakawalan ng nakakatakot na enerhiya. Ito ay hayop at malamig ang yelo. Ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng masamang buwanchi. Nagsimulang gamulong ang mga madilim na ulap sa kalangitan. Isang puyo ng tubig ang lumitaw sa itaas ng Duan Wuya, ang puyo ng tubig na iyon ay lumalalim. Ang chi sa puyo ng tubig na iyon ay nakakatakot din. Si Duan Wuya ay tiyak na nasa ilalim ng puyo ng tubig na iyon. Sa araw ng dakilang araw at buwan, mas gumagana ang aking Evil Moon skill, Swallow. Sabi ni Duan Wuya, ang kanyang chi ay nagiging mas nakakatakot, naglalaman ito ng walang katapusang dami ng masamang chi. Sa itaas ng langit ay isang nakakatakot na puyo ng tubig at ang madilim na ulap ay nilalamon ng puyo ng tubig na iyon. Nilulunok ni Duan Wuya ang lakas ng dakilang buwan. Anong klaseng kasanayan iyon? Lumalakas ang enerhiya ni Duan Wuya. Maraming tao ang nagulat, si Duan Wuya ay nagtatago ng maraming bagay. Error. Narinig ng karamihan si Duan Wuya na agresibong umungol. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang espiritu, ito ay isang nakakatakot na masamang espiritu. Nakapagtataka, naglakas loob kang palabasin ako, pupunitin ko ang katawan mo. Agresibong sinabi ng espiritong iyon, ngunit malamig pa rin ang ngiti ni Duan Wuya, na ikinagulat ng espiritu. Ano ang iniisip ni Duan Wuya? Itinaas ng masamang espiritu ang kanyang ulo na nalilito. Great Moon Day, bastard, ano ang gusto mong gawin? Sabi ng espiritu sa sobrang agresibong paraan, tila natakot.
Iyon ang diwa ng isang cultivator ng layer ng Tianqi na tinataka ni Duan Wuya sa Celestial River. Hindi kita ginamit ng ganoon katagal, mamamatay ka at magiging kaldero ko. Sabi ni Duan Wuya habang malamig na nakangiti. Pagkatapos ay sumigaw siya ng galit na galit. Tunok. Pagkatapos ay nilamon ng nakakatakot na puwersa ng gravitational ang espiritong iyon nang lumipat ito sa kanyang bibig. Marahas na umuungal ang espiritong iyon ngunit patuloy itong hinihigop ng puyo ng tubig sa itaas ni Duan Wuya sa bibig ni Duan Wuya. Bastos. Hinding-hindi ka bibitawan ng Tian Shasek. Sigaw ng espiritu sa huling pagkakataon. Ang mga tao ay nanunood habang hinihigop ni Duan Wuya ang espiritu. Nagsimulang manginig ng husto ang katawan ni Duan Wuya. Biglang tumaas ang kanyang chi at naabot niya ang pinakatoktok ng ikasyam na layer ng Zuan Chi. Lalo siyang mabangis sa mga sandaling iyon. Napangiti ang cultivator ng East Sea Dragon Palace nang makita iyon. Tuwang-tuwa siya kay Duan Wuya, anong malupit na pamamaraan. Hindi naging madali ang pag-abot sa antas na iyon, kailangan lang ng East Sea Dragon Palace na tulungan siyang maging mas malakas ng kaunti at magiging mas malakas pa siya kaysa kay Duan Wu daw. Kahit na si Duan Wuya ay masama, siya ay isang taong may kahanga-hangang kakayahan. Makukuha niya ang gusto niya, determinado siya at matiisin. Ang ilang magagandang bagay ay maaaring mangyari kung nagawa niyang tumagos sa misteryosong mundo. Ang mga tao ay nakatingin kay Duan Wuya, ang pangalawang prinsipe na palaging nagpapakita bilang isang mabait at mainit na tao. Pero ngayon, napakasama na ng tingin niya. Isa siyang master manipulator. Hindi na makilala ng mga tao itong Duan Wuya. Hindi nila akalain na nakakatakot siya. Ang cultivator ng East Sea Dragon Palace ay tumingin kay Duan Renhuang at walang pakialam na sinabi. Ngayon, tanggalin si Duan Wu daw sa kanyang tungkulin at igawad kay Duan Wuya ang titulo ng koronang prinsipe. O tatanggi ka pa? Siyempre, mas matanda si Duan Wu daw, siya dapat ang crown prince. Malamig na sabi ni Duan Renhuang. Gusto mong mamatay. Sigaw ng cultivator ng East Sea Dragon Palace, nagalit siya. Tumalon siya pasulong at hinawakan ang leeg ni Duan Renhuang, ang kamay nito ay parang dragon claw. Siya ay nagkaroon ng kapansin-pansing lakas. Ang pag-awit ng mga dragon ay nagsimulang umalangaw sa hangin. Si Duan Renhuang ay nahuli ng hindi nakabantay habang ginagamit niya ang kanyang mga suntok sa warlord. Kahit na napakalakas ng suntok ng warlord, agad itong naglaho nang bumangga ito sa mga kuko ng dragon. Roar! Galit na umungal ang dragon at mas maraming dragon claws ang humawak sa dibdib ni Duan Renhuang, lumitaw ang isang madugong sugat. Dumaing si Duan Renhuang sa sakit, nagsimulang bumulwak ang dugo. Gaano kalakas? Bamantong hininga ng karamihan. Nakapasok si Duan Renhuang sa layer ng Tianqi at napakalakas. Sa Zuyu, siya ay isang overlord ngunit sa Continent of the Nine Clouds, ang East Sea Dragon Palace ay isang grupo ng mga napakalakas na tao. Madaling mapatay ng kanilang mga miyembro si Duan Renhuang. Huwag kang makialam sa kanilang pambansang gawain. Hindi ba ninyo iniisip na kayong mga taga-East Sea Dragon Palace ay nagmalabis? Sabi ng isang cultivator ng Jade Heaven Imperial Family. Nakipag-away na sila kay Lemang kaya hindi na nila maalagaan ang lalaking naka-dragon robe, tahimik lang silang nakamasid. Sino ang nagsabi na si Duan Wuya ay kailangang maging pangalawang prinsipe ng Zuyu? Agresibong sigaw ng lalaking naka-dragon robe. Nanatiling tahimik ang mga tao, ang mga malalakas ay maaaring sabihin ng anumang nais nila. Sa simula pa lang, si Duan Wuya ang dapat na maging koronang prinsipe. Iyon ay isang pagkakasala para sa East Sea Dragon Palace. Sabi ng lalaking naka-dragon robe. Hinahatak din ni Duan Wu daw ang isang mahabang mukha, hindi niya akalain na si Duan Wuya ang magiging huling panalo. Ngayon, patayin si Lin Fang at ang kanyang mga tao. Sabi ng taong iyon, nakatingin kay Lin Fang. Tumalon si Duan Wuya patungo kay Lin Fang na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa pumatay ng napakaraming tao sa Muyu. Binigyan mo ako ng maraming bangkay na si Chi para masipsip. Sabi ni Duan Wuya na nakangiti kay Lin Fang. Nandoon ka rin. Si Lin Fang ay mukhang malamig habang ang kanyang evil energies ay umiikot pa rin sa kanyang katawan. Pumunta ako doon ilang sandali pagkatapos mong umalis. Binigyan ako ng Dragon Palace ng Tian level beast, buti na lang mas mabilis ang halimaw kaysa sa rock mo. Nakangiting sabi ni Duan Wuya. Lin Fang, inaamin ko na mayroon kang kahangahangang likas na kakayahan, hindi ko akalain na kaya mong talunin ang aking kapatid sa great competition ng Zuyu. Ngunit ngayon ay mamamatay ka, pati na ang iyong pamilya. Mamamatay silang lahat. Tungkol kay Zulinglong, siya ay kabilang sa Dragon Palace ngayon. Mamamatay silang lahat. Nanginginig ang mga tao. Sino ang makapagliligtas sa lahat ng taong iyon? Ang Jade Heaven Imperial Family, ang East Sea Dragon Palace, ang Dashu Clan, Duan Renhuang, Duan Wu Dao, Duan Wuya, ang guru ni Yumo. Malamig na tiningnan sila ni Lin Fang. Mukha pa rin siyang kalmado at mapayapa, ganap na hindi nababagabag. Tumingin lang siya ng sobrang sama. Kahit mawala ang kaluluwa ko at maging demonyo, sisirain kita. Hindi lang kita sisirain kundi lilipulin ko din maging ang buong Imperial Family. Sabi ni Lin Fang habang nagiging isang nakakatakot na itim na demonyo. Nagsimula siyang sumayaw sa kapaligiran sa parehong ritmo ng mga ulap.
Ang madilim na ulap ay gumagalaw ng mas mabilis sa sandaling iyon habang ang isang nakakatakot na masamang bagyo ay sumalakay sa kapaligiran. Isang puyo ng tubig ang lumitaw sa itaas ni Linfang. Ang puyo ng tubig na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa isang puyo na lumitaw sa itaas ng ulo ni Duan Wuya kanina. Ang mga itim na ulap ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol at gulong-gulong. Tila may mga demonyong lalabas mula sa impyerno. Ang ilang nakakatakot at malamig na evil energies ay sumipol sa hangin, ang lamig ay tumatagos hanggang sa mga buto. Ano ang nangyayari? Tumingin ang karamihan sa langit, takot na takot sila. May bago bang mangyayari? Ang mga nakakatakot na masasamang ulap na iyon ay tila nagmula sa impyerno. Gaano nakakatakot? Mengching, kahit kailangan kong maging demonyo, pahihirapan ko sila sa ginawa nila. Madilim na sabi ni Linfang. Umalangaw sa kapaligiran ang ilang chants na parang isang damanok silang nabuksan. Mula sa likod ni Linfang ay lumitaw ang isang espada, ito ay isang itim na espada. Ha? Nagulat ang karamihan. Isang espada ang lumalabas sa katawan ni Linfang. Boom boom boom. Ang kapaligiran ay nagsimulang manginig ng marahas. Ang mga madilim na ulap ay mukhang mas nakakabaliw kaysa sa dati, sila ay nagiging masasamang ulap. Ang ilang mga tunog ng metal ay kumakalat sa hangin. Mula sa likuran ni Linfang ay lumitaw ang dalawang espada, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at panghuli 9 na espada. 9 na itim na espada ang lumabas sa katawan ni Linfang. Boom boom boom. Ang 9 na espadang iyon ay bumagsak sa kalangitan, ang vault ng langit ay naglalabas ng nakakatakot na mga sipol at ang kapaligiran ay mas madilim kaysa sa nangyari noong sandaling iyon. Ang buong rehiyon ay napuno ng impyernong kadiliman. Ang 9 na masasamang espada na iyon ay nagpaluhod sa mga tao at gumapang pa. May impresyon sila na mamamatay sila sa inis. Ang mga tao ay gumuho, hindi sila makahinga, pakiramdam nila ay naghahangad sila. Parang hinihiwa-hiwalay ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat ay dilat at ang kanilang mga pupil ay napakalaki at bilog na tila sila ay sisabog. Nagkaroon sila ng impresyon na sila ay mamamatay, ang masamang enerhiya sa kapaligiran ay nakakatakot. Ang mga cultivator ng TNC layer ay lahat ay nakatingin sa paggalaw na iyon at nanginginig. Nakakatakot ang mga masasamang espadang iyon. Wala silang ganoong mga sandata. Ang mga masasamang espada na iyon ay may sariling buhay at hindi kapanipaniwalang masama, napakasama. Ang 9 na masasamang espada na iyon ay parang 9 na demonyo.